Good day, magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? This is Lyndon Gatulong, samahan ninyo ako. Marami tayong talakayin ng mga issues na kailangang maintindihan natin. Okay? Bago sa lahat, nais ko pong ipaabot ang aking pagbati sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nasa sa gitnang silangan, sa Middle East, na nakaranas ngayong panahon ng sobrang kaba sa nangyari dyan sa Israel at Iran. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat kayo mga kababayan. Huwag ipumilit natin kung sakaling hindi na talaga, medyo mahirap na talaga, coordinate kayo sa ating embahada. Yan ang sabi ng ating Secretary ng Department of Migrant Workers. Sana po ay tugunan ninyo itong panawagan ng ating gobyerno para makaiwas po tayo sa mga disgrasya. Alright. Ating pag-usapan ngayong araw mga kaibigan ang issues dito sa between Ombudsman and the House of Representatives spokesperson. Medyo nagsagutan sila ng salita tungkol dito sa kaso ni VP Sara na inendorso ng House of Representatives doon sa Ombudsman. Dito mga kababayan, sa lumabas na balita dito sa The Manila Times, lumabas dito mga kaibigan, babasahin ko para ma-inform tayong lahat. Sabi dito, the Ombudsman and the House of Representatives are sharply divided over who filed the complaint against Vice President Sara Duterte involving the questionable use of confidential funds. Ito, tungkol po ito doon sa, kung matandaan ninyo, yung mga committees dyan sa House of Representatives, lalong-lalo na dyan sa Committee on Good Government and Public Accountability, also known as Blue Ribbon Committee. Nagkasagutan sila Ombudsman Martires at ang bagong tinalaga ng House of Representatives na spokesperson na si Priscilla Abante. Dito, nagkapalitan sila ng salita. Ang pinangalanan mga kababayan na respondents nung kaso na in-endorse nila doon sa Ombudsman, mga kababayan, name respondents, kasama dito si VP Sara sa complaint, yung kanyang mga kasamahan sa DepEd noon, at saka kasamahan niya sa Office of the Vice President. To name a few, yung disbursing officer na si Edward Fajardo at si Gina Acosta sa Office of the Vice President. While sa DepEd naman, name as as respondent, yung Assistant Secretary na si Sunshine Fajardo and also yung former Education Undersecretary na si Nolasco Mimpin. Dito, they were charged with technical malversation, falsification of public documents, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, plunder, and betrayal of public trust, and also culpable violation. Grabe, Grabing charges mga kababayan. Sana ganito ang magawa din ng ating Kongreso. Sana po, hindi lang dito,
Ako, to be honest, I like sa action nilang ganito. I like sa mga action nilang ganito. Para yung taong i-charge nila, makapagdepensa naman sa sarili nila. Kaysa gawing gossip, i-chismis ka, imamarites, kumbaga, na para bang magandang kausap sa harapan, pero tinira ka sa likuran. Ito mga ganito, mas maganda. Ako pabor dito, Hindi ako, wala akong oposisyon sa ganito mga kaibigan. Ngunit, ang nakikita lamang natin dito, sila lang ba ang may mga ganitong mga issues? Isa din yan sa mga tanong natin, kung sila lang ba ang may mga may issues na ganito. Ngunit, ang nakakapagtaka lamang, bakit dito lamang sa ating Vice Presidente, at siyempre napasama no yung mga taong iilan dito. Sana po mali ang aking isipan na merong pinapanigan ang ating House of Representatives. By saying merong pinapanigan, ang ibig ko pong sabihin, sinisingil out lamang nila sa isang tao na halatang kalaban sa politika. Sa kadami-dami ng dapat maimbestigahan, dito pa na-highlight ang mga issues patungkol dito. Grabe ang natin talaga, no? Grabe talaga ang ating kasalukuyang mga pangyayari dito sa loob ng ating gobyerno. Alright. Now dito sa lumabas na balita, mga kaibigan, si Ombudsman Samuel Martires, ininsist niya that the House Committee on Good Government and Public Accountability, dapat siya ang complainant. Kasi parang ipapalabas dito ng spokesperson ng House of Representatives in the person of Priscilla Abante na ang House of Representatives hindi sila nag-file ng complaint. Bakit po? Tingnan ninyo Lumabas dito mga kaibigan sa istorya na yung House spokesperson na si Priscilla Abante, sabi dito, the House did not file the complaint. Ay kung hindi ang House, meaning the House of Representatives, the institution, okay, ang nag-file, sinong nag-file ng kaso kay VP Sara doon sa Ombudsman? Ang sabi dito, what it submitted to the Ombudsman was the committee's report, yung mga report ng committee na unang nag-imbestiga. Sabi ni Priscilla Abante, ang spokesperson ng House, na sinabi dito, the House did not file the complaint. Wala daw nag-file ng complaint against kang VP Sara doon sa Ombudsman. Aba, mas okayng istorya ito kung ganon. But ang tanong, sinong nag-file ng complaint doon sa Ombudsman sa lumabas na balita sa The Manila Times? Basahin ko ulit The House did not file the complaint. You see, hindi daw ang House nag-file ng complaint. Itong complaint na rinifer dito, yung complaint nga doon sa Ombudsman against kay VP Sara, yung makasamahan niya sa Office of the
Vice President at saka yung mga DepEd official niya, kasama na yung si Nolasco Mimpin na former Education Undersecretary. So sino pala nag-file ng kaso? Yun ang mga katanungan. Sino pala nag-file ng kaso? It sounds to me na itong dalawang opisyal natin ngayon sa ating gobyerno, the Ombudsman and the spokesperson of the House, dito sa umpisa sa balita na ito, na nakalagay dito mga kababayan, sharply divided over who filed the complaint against Vice President Sara Duterte. Di ba? Noong umpisang binasa ko itong balita na ito. So, hindi malinaw at hindi maliwanag kung sino pala ang nag-file ng kaso doon kang BP Sara tsaka sa mga kasamahan. Dito, kinote nila sa lumabas na balita, mga kaibigan, in an interview daw over DZBB nung Saturday, si Ombudsman Martires said that once the committee report has been ratified by the House plenary, the Office of the Secretary General endorses the report to his office for proper action. Dito lumabas, mga kababayan, na the one who endorsed the committee report of the Committee on Good Government and Public Accountability is the Secretary General himself. Yung Secretary General ng House of the Representatives na si House Secretary General Reginald Velasco po. Siya pala ang nag-endorso doon sa office ng Ombudsman. And sinabi pa dito, and he said in his letter that the committee report was adopted by the House of Representatives. So, parang merong, it is a certification that itong committee report na ito ay inadapt na ng House of Representatives. Nang ibig pong sabihin, approve sa majority of the member of the House of Representatives. So, we made the committee as the complainant. Wika pa o remarks pa ni Martires, ni Ombudsman Martires. Kinonfirm dito mga kababayan, daw Secretary General Reginald Velasco confirmed dito sa source natin mga kaibigan na the Manila Times na he sent a letter to Martires which furnishes the Ombudsman a copy of the committee report 1503 which detailed na naglagay doon ng detalye the findings and recommendations of the panel, and this was adopted noong June 10 mga kaibigan. Okay? Sinabi pa nila dito na kasi nalito nagkalituhan kung sino talagang complainant in this case. Kasi kung sundan natin yung spokesperson ng Malacanang, kung sundan natin yung spokesperson ng House of Representatives na si Priscilla Abante, sinabi niya dito, di ba? Maliwanag na sinabi niya, hindi ang House ang nag-file ng complaint dito. Kaya natanong natin, kung hindi ang House, sino pala? Di ba? Makapag-isip ka na hindi ang House. Kung sino? Di ba? Dito sa ating nakuha na balita, ang Secretary General pala mismo ang nag-endorse ng naturang report
yung report na galing sa Committee on Good Government and Public Accountability, ay mismo ang secretary ang nag-endorse ng report na ito. And may pasama pang letter. In fact, ano po, na nakalagay dito, sa sulat sa letter daw niya, that the committee report was adopted by the House of Representatives. So, I have to assume na itong ganito na nagbigay ng letter, meaning the Secretary General certified that itong committee report na ito ay na-adapt ng kabuuhang majority member of the House of Representatives. Hindi na tayo mag-isip ng kung sino pa. Kasi maliwanag ang sinabi dito sa balita, mga kababayan, hindi ang House of Representatives ang complainant. Kaya nasabi ko, kung hindi ang House of Representatives ang complainant, sino pala? Okay? Pero dito, sa istorya na ito, mga kaibigan, lumabas na there is an assumption on the part of the ombudsman na because yung Secretary General, siya mismo ang nag-endorse ng naturang committee report, may kasama pang letter o sulat na nagsabi na ang committee report was adopted by the House of Representatives. Kaya po nasabi niya na so, we made the committee as the complainant. Ang committee, ang ginawa na lang nila na complainant. Now, basahin natin patuloy itong balita, mga kababayan. House Secretary General Reginald Velasco confirmed dito sa source natin sa Manila, The Manila Times. Kinumpirma mismo ni House Secretary General Reginald Velasco na he sent a letter to Martires which furnishes the Ombudsman a copy of Committee Report 1503 which detailed the findings and recommendations of the panel and was adopted on June 10. Kinumpirma niya dito sa The Manila Times na may sulat nga siya na pinadala doon kay Martires na pinornis niya ang ombudsman ng kopya o copy of the committee report na nakadetalye doon ang kanilang findings at ang kanilang recommendations. Rinicall ngayon ni Martires, mga kababayan, na kagaya nung kaso, nung Parmali, ang Senate Blue Ribbon Committee, din led by Senator Richard Gordon and Senator Rizon Tiveros, sila ang nag-act as complainant na pinail doon sa ombudsman against sa several officials of the Department of Health. At nitong bago lamang po, yung kaso naman po involving the arrest of former President Rodrigo Duterte, ang complainant dito is the Senate Foreign Relations Committee, headed by Senator Amy Marcos. Kaya, sinabi niya, we are not the complainant here. Hindi kami ang complainant dito. May pagkakataon ba ang ombudsman maging complainant? Yes. Lalo-lalo na pag sila ang nag-investigate sa kanila talaga, sa kanilang gawa. May impormasyon dumating sa kanila, tapos nag-imbestiga sila. Sila ang maging complainant, yes. Pero in this case, iba. Kasi ang complainant, mga kaibigan, taga-House of Representatives. Sabi niya, we are not the complainants here. We never investigated the case.
The case came from them, where there were detailed offenses allegedly committed by the Vice President and the officers of the DepEd. Dito, hindi sila nag-imbestigar. Yung kaso na yon, galing doon sa Senado, hindi galing sa kanila. Wika pa ni Martires. Referring dito sa House, ito Senate ang pinag-usapan niya. Parang ginawa niyang sample, Senate. Kaya dito, ginawa niyang sample ang Senate na almost kapareho. Dapat ang complainant, mga kababayan, yung sino yung mga tao na leader doon sa committee. Tama naman dito. Yung kay bago lang, mga kababayan, si Senator Amy Marcos as the chair of the Committee on Foreign Relations, siyang nag-file. Tama yon. Yung kaso noon ng Parmali, ang nag-file mga kaibigan, sa Senate case yun ha, ang nag-file si former Senator Richard Gordon and Rhys Hontiveros. So, tama yun sila ang mga committee chairman ang complainant, hindi yung Senate. Yung sinabi ni Priscilla Abante na hindi ang House, tama siya doon. Pero hindi maliwanag kasi ang istorya nung umpisa kung sino ang talagang complainant doon. Kaya, imagine mo, sabi ni Ombudsman Martires, so we made the committee as the complainant. May assumption na lang dito. Dahil sa ang committee report sinubmit ng House Secretary General doon sa Ombudsman at may letter pa na there is something certification certifying that the committee report was adopted by the House of Representatives. Di ba? So, yun ang nangyaring istorya dito mga kababayan. Sa tingin ko po, itong problemang ito, alulutas ito, hindi lang siguro nagkaintindihan dito. Ngunit, may mga istoryang lumabas na yung ombudsman pinagsususpitsahan po na mukhang parang mag-i-incline yata sa kabila. May mga rumors po ang lumabas doon. Sinabi pa pala dito si Ombudsman Martires. Ang sabi po niya, doon sa dokumentong transmit doon sa kanila, yung inendorso. Sabi, kung walang complainant, ang understanding niya, if walang complainant dito, sabi niya, ano yun? Pardon the word, pero gagawin naming scratch paper ito. Aba. O di ba? Sabi niya, gagawin naming scratch paper ito. Pero sabi niya, pardon for the word. Sabi niya, we are not even part of the investigation of the House of Representatives. Kaya hindi kami dapat pornisan ng kopya. Kasi pinornisan sila ng kopya, meaning binigyan sila ng kopya. Na while nag-investigate sila doon sa Congress, yung result of their investigation, binigyan sila ng kopya doon. Na para bang, may alam na kayo ha, okay na yan. Di ba? Kasi may alam kayo, sabi niya, ano ito? Ano yun? Pardon for the word, pero gagawin naming scratch paper ito. Parang gagawin naming scratch paper. Kasi sabi niya, we are not part of the investigation of the House of Representatives. Kaya hindi kami dapat pornisan ng kopya. Sabi niya, pardon the word, are we going to make this as a scratch paper? We're not even part of the investigation of the House of Representatives. Kahit na po sa denial ng House, ano po, sabi ni Martires, his office will continue its investigation of Duterte and other respondents.
patuloy pa rin nila mga kababayan ang gagawin nilang investigasyon dito sa mga parties involved dito na inireklamo. Sabi niya, hindi namin pwedeng isang tabihan. We cannot close our eyes. Hindi namin pwede ipikit ang aming mga mata na may isang reklamo binigay sa amin. Ngunit, meron siyang babala doon sa mga parties na sabi niya, if the parties do not cooperate with the ombudsman, they will be cited in contempt. So, alam naman natin, pag contempt, hindi bago sa atin ang contempt, padalas napakinggan natin ito mga kababayan, sa Quadcom hearing mga kaibigan. Madalas natin ito napakinggan doon, itong contempt na termino. Pero dito, ginamit nga ito ng ombudsman na kung kayong mga parties, yung complainant, specific complainant na dito, yung sino yung mga member of the committee, and dito sa party ng riniklamo nila, si BP Sara and the rest, or it al, kung merong hindi mag-cooperate dito, halimbawa, sabihin na lang natin ang Congress kasi meron ng complaint doon. Tapos magre-reply yung riniklamo, ang grupo nila Inday. I understand, meron na, mga kaibigan. In fact, ang ombudsman may pinalabas na order na pinapagkomento na po yung mga involved parties dito. Lalong-lalo ang Congress, binigyan nila ng order to comment on the response ng mga respondents. Naglabas na ang ombudsman yan. And kung hindi mag-reply sa comments ang complainant, sabi ng ombudsman, sinabi ni Martires that if the House Blue Ribbon Committee decides not to answer, i-consider ng ombudsman na ang kaso is immediately submitted for resolution. Yan ang sabi mga kaibigan ng ombudsman. Alam niyo lumabas na kasi dito ang mga ganito. In fact, may isa pa akong na balitaan Isang newly elected member of the Congress na parang may hinala siya sa ombudsman mga kababayan na because daw si Martires appointee ni isa sa mga appointee ni former President Digong, parang ganun ang takbo sa istorya. Parang lumalabas, he must be biased, mga kaibigan, sa isyong ito because of being an appointee. Meron ding napakinggan ko na sinabi ni Martires, magtatrabaho lang po sila. Magtatrabaho lang po. Kagaya nan yan, may reklamo na dumating doon sa kanila. Even nung umpisa, medyo unsihan pa kung paano i-treat ng ombudsman ang complaint. I-treat ba ito as a complaint of the House of Representatives o kung nino man. Sabi ng spokesperson ng House of Representatives, no, hindi kami, not the House of Representatives, the one who filed that complaint. So, tuloy, makapagtanong tayo, sino pala? That is why, kung inyong nasundan yung istorya dito na binasa natin mga kababayan sa lumabas na balita sa The Manila Times, sabi ni Ombudsman Martires, so, gawin na lang namin ito na ang complainant dito, yung mga committee members. Kung pinabuluan ng House of Representatives spokesperson na hindi ang House, the institution, sila ang nag-file, ay sino? So, in-interpret ngayon ng ombudsman na yung mga committee mismo. Okay? At pag sinabing yung committee, naturalmente, nandyan ang chairman.
So sila ang mga taong involved dito. Ang maliwanag lamang dito mga kaibigan natin, that there was a complaint na dumating sa Office of the Ombudsman, and that the complaint was certified by the House Secretary General na ang naturang report ay na-adapt ng plenaryo, and that ang ombudsman nagbigay sa kanila ng individual party, nagbigay ng mga summons na pag-replyin sila para in a period na sinit nila kung how many days na para makapag-submit sila. And if hindi mag-cooperate ang other party because believing na hindi na namin kailangan yan, total naman na-submit on the part ng nagreklamo, total namin naman na-submit na namin yan sa inyo, bahala na kayo because you have the power to investigate. Parang kung ganun ang istorya, sabi ng ombudsman, cooperate kayo. Pag hindi kayo mag-cooperate, ay i-consider namin na itong kaso submitted na for resolution. Ganun talaga ang mangyari dyan mga kaibigan. Hindi ito kasama, hindi ito kasali doon sa pinag-uusapan nating impeachment. Iba ito. Mga kababayan, iba ito. Hindi ito yung sa impeachment. Ito yung complaint na bunga noong kanilang mga investigation. May investigation report kasi niyan. Kagaya nung ginawa ni Senador Amy Marcos na nag-investigate yung Committee on Foreign Relations nung, di ba, nung paghuli at pagpadala doon sa dahig kay former President Duterte. Di ba nag-file siya ng complaint mismo sa ombudsman? Ganun ang proper procedure. Yun ang gusto ng ombudsman na ganun. Dito kasi, iba ang nangyari, mga kababayan. Ang nagpunta doon sa kanila, nag-endorse, ang Secretary General ng House of Representatives. So, what is your thinking? Kung Secretary General ang maghati doon. Di ba? Ang understanding dyan is that since ang Secretary General, siya ang napakataas na tao dyan after sa House, Speaker of the House. Tapos ang lahat ng mga communication dadaan doon sa kanya. Siya mismo ang nag-endorso doon. Ang thinking was na siya, na yung complaint ay galing sa mismong House of Representatives. But pinabulaanan nga ng spokesperson ng House of Representatives. Ako nakita ko, mas totoo si Martires, ha? Hindi siya pwedeng pagdudahan. Bakit po? Kung tutuusin, pwede na niyang iwanan yun. Walang complainant. Parang kaya siguro gusto nila, ang ombudsman, merong mandato sila na bigyan lang sila ng impormasyon, tapos sila na mag-imbestiga. Diba? Okay, ombudsman, may impormasyon na kaming binigay sa inyo, you do your job. Imbestigahan ninyo yan and file a case against dyan sa mga taong sangkot dyan. Siguro ganun ang understanding. But ang tingin ni ombudsman dito, iba eh. Paano sila sabi niya, di ba? Hindi naman kami part doon sa investigation ninyo. Nag-umpisa kayo ng investigation. Pero may lumabas, mga kababayan, na ibang mga opinion din na nagsabi, pwede naman mag-investigate yung ombudsman sa kanila lang. Sa tingin ko, pwede naman yun, di ba? Pero baka ma-accuse naman ang ombudsman, sabihin na naman, pinapatagal na naman ninyo yan. Ano po? Papatagal na naman ninyo kasi si
Martires, appointee ni Presidente Duterte. Baka upuan yan. Alam niyo yon? Di ba? Kaya mahirap mga kababayan sa totoo lang. Itong ganito. But whatever it is, we hope mga kababayan na magkaroon ng finality ito. At kung may makita talagang ebidensya, sige, go on the proper procedure, trial sa korte, para magkaalaman. Ano po? At ito lang ang isa nating sabihin. From here on, dapat hindi lang ito ang gawin nilang kaso. Okay? From here on, hindi lang ito ang kaso. From here on, dapat magawa sila ng investigasyon dito sa mga issues na lumabas. Yung 500 billion na flood control project. Okay? Dapat magawa sila doon ng investigasyon. Para lahat, ano po, para ito sa taong bayan eh. Dito, sabi nila, malaki kasi yun, 621 point something million pesos yung confidential fund ba yun na sabi nilang na gastos ng Office of the Vice President ba yun? Ang ating gustong mangyari mga kababayan dito, ano po, para hindi yung taong bayan, hindi din mag-isip. Para ang tao hindi mag-isip, you are running after doon sa mga kalaban. But you will not be running after doon sa mga kasama o kaalyado. Para ipapakita natin sa taong bayan na this is it. Ang ginawa namin to protect the interest of the Filipino people. To protect the hard-earned money na ginawang buwis po ng Filipino people, ng taong bayan. Ang katanungan kasi dito, si BP Sara ba may issue lang ng ganito? Yun na sinasabi ko. Umpisa na ninyong imbestigahan. Yung 500 billion flood control, ano lang nangyari doon? Wala na yun, tiway na yun. Meron pang mga issues na in my previous videos, mga kababayan, sinabi ko, yung mga pera na kinuha galing sa Pag-ibig, yung galing sa bangko, yung sales o proceeds doon sa binta ng ating gold reserves, gold bars natin. Yung issue ng Maharlika, di ba may mga pera doon na kinuha, ilagay sa Maharlika? Ano na nangyari doon? Ito, kukunti lang ito mga kaibigan. Imbestigahan ninyo yung blanco na paggawa ng General Appropriations Fund. Malaki yun. Kaya nga, hindi lang kapag ka dito mga kababayan ang sinisingle out, ay maliwanag na maliwanag, ito'y isang political na issue. Ano po? Maliwanag ito na may kaugnayan po sa politika. At maliwanag na may kaugnayan ito sa 2028 election. For your comments, please write down below and don't forget to like
and also subscribe my channel, Broadcasters Viewpoint. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong updated.